Ang kwento ni Propeta Jonah. Paghuhukom at awa ng Diyos. Chapter 1. Ang tawag kay Jonah at ang pagtakas. May isang lingkod ng Diyos na nagngangalang Jonah. Tinawag siya ng Panginoon at sinabi, "Tumindig ka, pumunta ka sa dakilang lungsod ng Nineveh, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot na sa langit." Ang kasalanan ng Nineveh ay matindi, puno ng karahasan, kasinungalingan, at pagsuway sa Diyos. Nagpasya ang Diyos na wasakin ang lungsod. Ngunit natakot si Jonah at tumakas patungong Tarshish sa kabaligtarang direksyon na sinabi ng Diyos. Ngunit walang makakatakas sa Diyos. Isang malakas na bagyo ang dumating sa dagat. Habang ang barko ay halos lumubog na, si Jonah ay patulog-tulog sa loob. Nang makita siya ng kapitan at kinausap, inamin ni Jonah na siya ang dahilan kung bakit sila lulubog. Ang sabi niya, "Ako ang dahilan. Ihulog ninyo ako sa dagat at titigil ang unos." At nang siya'y ihulog, tumahimik ang dagat at lumamo ng isang malaking isda sa kanya. Chapter 2. Sa loob ng tiyan ng isda. 3 araw at 3 gabi si Jonah sa loob ng isda. Doon sa dilim sa pagitan ng buhay at kamatayan, nanalangin siya ng may pagsisisi. At sa utos ng Diyos, iniluwal ng isda si Jonah sa tuyong lupa at nangaral. Chapter 3. Ang paghuhukom at ang awa ng Diyos. Pagdating ni Jonah sa Nineveh, buong tapang niyang ipinahayag, sa loob ng 40 araw, wawasakin ng Diyos ang lungsod ng Nineveh. Take note, walang repentance siyang sinabi or magsisi kayo. Nayanig ang buong bayan. Ang takot sa Diyos ay bumalot sa bawat tahanan. Maging ang hari ay bumaba sa kanyang trono nang malaman niya ang galit ng Diyos. 3 araw nagdeklara ang hari sa buong lungsod ng Nineveh na walang kakain at iinom, fasting 3 days and prayer unto God. Sabi niya, baka sakaling mahabag ang Diyos at hindi tayo gunawin. Ang mga tao ay nagsisi, nag-ayuno at nagsuot ng sako. Pati mga hayop hindi pinakain at nakita ng Diyos ang kanilang kababaang loob. Kaya't ang kanyang galit ay napalitan ng habag. Ang Diyos na handang magparusa ay naghintay upang magpatawad. Sapagkat tunay nga, ang Diyos ay sagana sa awa, banayad sa galit, at dakila sa pag-ibig. Jonah 4:2. Chapter 4. Ang aral ng awa ng Diyos. Ngunit si Jonah ay nagdamdam. Ayaw niyang makitang pinatawad ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit tinuruan siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang halaman na biglang tumubo at nalanta. At sinabi ng Diyos, "Nalungkot ka sa halamang hindi mo pinaghirapan. Ako kaya hindi ko dapat kaawaan ang dakilang lungsod ng Nineveh na may libo-libong tao at bata?" Doon, nauunawaan ni Jonah na ang puso ng Diyos ay hindi lamang hatol, ito'y pusong puno ng awa at pag-ibig. Pangwakas na mensahe, mahal kong kababayan. Ang Diyos ay makatarungan, hindi siya mananatiling tahimik sa kasalanan. Ngunit higit pa roon, siya ay Diyos ng habag at pag-asa. Ang kanyang layunin ay hindi ang wasakin, kundi ang iligtas. Ang hatol ay nararapat sa makasalanan, ngunit ang awa ay ibinibigay sa nagsisisi.